Ako si Josh at ipapaliwanag ko kung paano magtatapos ang mundo. Ayon kay Nostradamus, na ipinanganak noong simula ng ika-16 na siglo, si Michel de Nostradam o Nostradamus ay namuhay sa panahon ng digmaan at sakit. Namatayan siya ng unang asawa at 2 anak dahil sa bubonic plague. Noon, botikaryo siya at nagbenta ng gamot laban sa salot na di epektibo. Kaya lumipat siya sa isa pang hilig, astrolohiya, paghuhula ng mga kasal, pagputok ng mga sakit, mga mang-aagaw ng trono sa Europa. Kahit ano pa, nakita niya ito. May ilan na tinawag siyang masama at may iba namang nagsabing siya ay baliw. Sa panahon na ang pagsasabing may ng mga pangitain ay maaaring magdulot ng pagpapahirap o pagbitay, mahalaga iyon. Dahil kliyente niya si Catherine de Medici, asawa ni Haring Henry II ng Pransya, na natili ang ulo niya sa balikat niya. Sa panahon na ang kamatayan ay dumarating ng walang babala, ang demand para sa kanyang di umano, ikapangyarihang psikiko at mga horoscope ay naging dahilan upang maging paborito ng mga maharlika sa Pransya. Pero di siya tumigil sa paghula ng susunod na buwan o ilang taon lang. Depende sa pagbasa mo sa kanyang gawa, maaaring nakita niya mula kay Adolf Hitler hanggang 9/11 at ang masamang araw ni JFK sa Dallas. Dito nagiging hindi komportable ang mga bagay. Hindi siya paborito ng simbahang Katolika, pero dahil suportado ng hari, hindi siya basta galawin. Kahit nahulaan niya ang malagim na kamatayan ng hari, noong ika-20 ng Hunyo, 1559 si Haring Henry ay nasa rurok pa rin ng tagumpay. Kakapirma lang niya ng kasunduan sa mga Habsburg ng Austria, at ang anak niyang si Elizabeth ay pinakasalan si Haring Felipe de Guion ng Espanya. Nagdaos siya ng torneo. Sa katapusan ng linggo, bilang pagdiriwang, siya ang tampok at suot ang kulay ng kanyang kirida. Ang 40 anyos na hari ay sumugod sa laban kontra sa mas batang sundalo at kaagad pinagsisihan ito. Nabasag ang sibat ng sundalo at tumusok ang isang tipak ng kahoy sa mata't utak ni Henry. Naimpeksyon ang sugat, kumalat sa utak at namatay si Henry sa sepsis. 10 araw ang lumipas, gaya ng hula ni Nostradamus. Isa sa kanyang mga kwatrin, isang maikling 4 na linyang propesiya, ay nagbabala na ang isang batang leon ay tatalo sa isang mas matandang leon. Oo, sabi niya, mangyayari ito sa labanan, hindi sa joust, pero magkahawig naman. Pinakapanalo, hinulaan ni Nostradamus na tutusukin ng batang sundalo ang mata ng mas matandang lalaki nang tumagos sa gintong hawla, siguro baluti. Sinabi rin niya na 2 sugat na ginawa, isang mata sa utak ay katumbas ng sepsis. Tinawag niya itong malupit na kamatayan at ang 10 araw ng paghihirap ay talagang nakakapaniwala. Maaaring nagkataon lang, posible, pero simula pa lang ito. Maaaring nahulaan ni Nostradamus ang masaker sa araw ni San Bartolome noong 1572 nang naganap ang malawakang patayan sa Paris at libo-libong tao ang napatay sa kalsada at sa bahay. Hanggang 30,000 ang maaaring namatay matapos kumalat ang labanan palabas ng lungsod. Panahon ito ng French Wars of Religion, Katoliko laban sa Protestanteng Huguenot. Nagsimula ang lahat ng napuno ng Protestanteng maharlika ang Paris para sa kasal ni Marguerite, anak ni Catherine de Medici, at Protestanteng Hari Enrique ng Navarre. Ang planadong pagpatay sa mga pinuno ng Huguenot ay naging malawakang patayan at pinag-uusapan na si Reyna Catherine ang may pakana nito. Maaaring nahulaan ito ni Nostradamus. Isinulat niya ang tungkol sa isang dakilang lungsod na nalugmok sa kaguluhan. Tama, pagpatay sa gabi, mga inosente ang napatay. Tama, ang kapangyarihang maharlika ang sisisihin, dobleng tama. At ang pananampalataya ay pinagtaksilan? Tama. Maraming palatandaan na natupad para sa masaker. Hindi niya napansin na ang protestante na si Gabriel de Montgomery, isang maharlikang Scottish princess, ay nakaligtas. Ito ang sundalong mas matanda na ngayon na nakasakit at nakapatay kay Haring Henry sa joust. Hindi rin nakita ni Nostradamus ang koneksyong iyon o ang pagkapugot ng ulo ni de Montgomery. Tuloy natin ang sinabi niya ukol sa Inglaterra, kaaway at minsang kaalyado ng Pransya. Ganito ang hula niya, magkakamali sa London ang dugo ng matuwid, matutupok ng kidlat ng 23-6. Ang matandang babae ay babagsak mula sa kanyang mataas na kinalalagyan. Ilan sa parehong sekta ay mapapatay. Kaya ano ang tinutukoy niya? 20, minultiply sa 3, plus 6 ay 66. Anong malaking sakuna ang tumama sa London sa taon na nagtatapos sa 66? Ang malaking sunog noong 1666 ay sumira ng libu-libong bahay, maraming simbahan at mahahalagang gusali. Nilipol at binago nito ang lungsod magpakailanman. Isa itong malaking sakuna.
Kung ang London ay ang matandang babae, siguro nahulog siya mula sa taas. Baka ang kidlat na binanggit ni Nostradamus ay tumutukoy sa apoy sa panaderya na sanhi ng sunog. Tungkol naman sa ilang miyembro ng parehong sekta na napatay, mas kaunti ang namatay kaysa inaasahan mo. Ayon sa opisyal na tala, 6 hanggang 8 tao lang ang namatay. Ngunit sa totoo lang, daan-daan o libu-libong mahihirap ang malamang na nasawi. Hindi na itala ang kanilang pagkamatay at hindi rin na isama ang kanilang mga pangalan. Sino ang nakakaalam? Baka kabilang sila sa parehong relihiyosong sekta. Kung talagang magaling si Nostradamus, anong malaking pangyayari sa Europa ang dapat niyang nahulaan? Heto ang pahiwatig. Ang panahon ng kaliwanagan, ulo sa dulo ng sibat, galit at gutom na magsasaka. Tama, ang Rebolusyong Pranses ay hindi kamatayan ng hari, kundi pagbagsak ng buong sistema. 10 taon ng kaguluhan at kabaliwan at pagbabago sa politika na nagsimula sa pagsalakay sa Bastille noong 1789. Malamang nakita ito ni Nostradamus sa kanyang mga pangitain. Narito ang quatrain mula sa mga inaliping mamamayan, awit, sigaw at kahilingan. Habang nakakulong ang mga prinsipe at Panginoon, ituturing ang mga ito na banal na panalangin ng mga hangal na walang ulo, inaliping magsasaka at mga intelektual ng Enlightenment na mahilig umawit, lalo na ng La Marseillaise. Tungkol naman sa mga sigaw, punong-puno ng mga ito ang revolusyon, at tungkol sa mga prinsipe at mga Panginoon sa mga bilangguan, siksikan ang mga kulungan ng mga maharlika. Tungkol naman sa mga hangal na walang ulo, maaaring matinding pagpuna ito sa kaguluhan ng revolusyon, kung saan nanaig ang kabaliwan at maraming revolusyonaryo ang literal na napugutan ng ulo. Sino ang lumitaw mula sa usok ng revolusyon? Siyempre si Napoleon, kaya ano ang sinabi ni Nostradamus tungkol sa kanya? Marami-rami pala. Isinulat niya, "Ho nea loron, mas magiging apoy kaysa dugo." Maglalakbay siya sa dagat na may papuri, tumatanggi sa korona. Hindi mo kailangang paglaruan ng matagal ang Po Naya Loron para makuha ang kaugnay kay Napoleon. Dakilang pinuno si Napoleon, ngunit hindi lahi kundi apoy niya ang nagdala sa tuktok. Galing niya ang paglalakbay sa dagat at tinanggihan niya ang korona. Maraming monarkista noong panahon ni Napoleon ang naghintay ng pagkakataon. Pero dahil abala siya sa pagsugpo sa mga dayuhang hukbo, umatras at natakot lang sila. Habang pinupuri si Napoleon ng kanyang mga tao, sinabi rin ni Nostradamus na may emperador na isisilang malapit sa Italia na magdudulot ng malaking pinsala sa imperyo. Ipinanganak si Napoleon sa Corsica, isang isla malapit sa Italia. Bagaman kontrolado ng Pransya, Italyano pa rin ang kultura nito. Nagdala ba si Napoleon ng malaking pinsala sa imperyo? Ang mga kampanya niyang militar sa Europa ay nagdulot ng milyong buhay na nawala at malaking gastos. Sabi ng iba, ang mga pananakop niya ay nakasama sa posisyon ng Pransya bilang makapangyarihan. Ikaw na bahala magdesisyon. Alam mo naman, hindi naman sinabi ni Nostradamus na mistiko siya. Nag-aral siya ng matematika at astrolohiya at nilinaw na isa lang siyang tagapagpaliwanag ng galaw ng bituin, hindi mangkukulam. Tinawag niya itong judicial astrology. Sa panahon na sinusunog ang mga inaakusahang mangkukulam at naniniwala ang mga tao na may mga taga-nayon na lumilipad gamit ang walis tingting, ang hayagang pag-angkin ng mga pangitain mula sa ibang mundo. Maaaring nagdulot ito sa kanya ng pagdurog ng mga paa gamit ang Spanish boots o pagsunog ng kanyang mga daliri sa apoy. At iyon ang dahilan kung bakit nakalusot siya sa kanyang susunod na pangitain, ayon sa kanyang isinulat. Yayanig ang mga kaharian sa biglaang pag-aalsa. Babagsak ang pamumuno, mabibigo ang batas, masisira ang kaayusan, at mahuhulog ang mga dakila sa pwesto. Malinaw ito. Hindi lang binago ng Rebolusyong Pranses ang kalagayan sa Pransya, nagdulot din ito ng malawak na epekto. Dati, ang mga hari at reyna ang namumuno, habang ang mga magsasaka ay halos walang boses. Ang biglaang pag-aalsa ay nagpabagsak sa lumang pamumuno at batas. Binago ng panahon ng kaliwanagan, na nakatuon sa karapatan ng tao, ang kanluraning mundo. Sa buong Europa, sa mga estado ng Alemanya, Austria at Italia, pati na rin sa magiging Estados Unidos, sumiklab ang mga revolusyon. Bumagsak nga ang mga dakilang pinuno mula sa kanilang mga pwesto. Ngunit hindi lang revolusyon ang tanging puwersang bumabago sa mundo. Dahil sa teknolohiya, maraming magsasaka ang lumipat sa lungsod kung saan mas mabilis nang ginagawa ang mga produkto gamit ang makina. Nagsimula ang revolusyong industrial sa Inglaterra at mabilis na kumalat. Posibleng tinutukoy ni Nostradamus ang pagbagsak ng mga lungsod nang isulat niya, ang sigaw ng mahihirap ay hindi maririnig. Habang tumitigas ang puso ng mayayaman, mapupuno ng panaghoy ang mga lungsod at mawawala ang kaayusan. Naghirap ang mahihirap, naging malamig ang mayayaman sa manggagawa, lumaki ang mga lungsod at dumami ang squatter, kaya nagkaroon ng kaguluhan. Sa isa pang quatrain, sinabi ni Nostradamus na mapupuno ng taggutom ang mga lungsod sa gitna ng salot, at maraming tao ang mapapahamak dahil sa bakal.
Nakikita ba niya ang pagkalat ng bulutong, typhus at tuberculosis? Yung mga napahamak sa bakal, sila ba ang biktima ng marahas na pagsupil sa nagpoprotesta? Nagdigmaan ang mga industrialisadong bansa at dinala ang kanilang makina. Nahulaan kaya ni Nostradamus ang unang digmaang pandaigdig? Nabanggit niya ang mga digmaan na muling pinasimulan. Sinabing pagkatapos ng isang panahon ng kapayapaan, magkakaroon ng mga labanan sa himpapawid. Tinutukoy ba nito ang mga eroplano na noon ay hindi pa nagagamit sa labanan? Dinagdagan pa niya iyon ng ingay, awit, labanan at pakikidigma sa himpapawid na ramdam at rinig ng lahat. Mga mabagsik na hayop na nagsasalita, labanan sa himpapawid. Marahil tumutukoy ito sa tunog ng mga baril. Noong panahon ni Nostradamus, wala pang labanan sa himpapawid. Sinabi rin niya na lumiit ang mundo dahil sa pagdating ng eroplano. Sa ibang bahagi, binanggit ang baboy na kalahating tao na maaaring tumukoy sa pilotong may maskara. Sige, Adolf Hitler, isang taong nag-iwan ng marka sa kasaysayan. Nahulaan ba ni Nostradamus ang maliit na lalaki na may kakaibang bigote at nagtangkang sakupin ang kalahati ng mundo? Binanggit niya ang batang lalaki mula sa mahihirap, pero ang mga magulang ni Hitler na dating magsasaka ay hindi na mahirap nang ipinanganak si Adolf. Si Alois Hitler, isang mid-level customs opisyal, ay nagbigay ng maayos na buhay sa asawang si Clara at 7 anak, kung saan 4 ang namatay bata pa at 2 ay kapatid sa ama. Hindi naman talaga naghihirap ang mga Hitler, pero galing sila sa kahirapan. Sabi ni Nostradamus, balang araw mahihikayat ng batang ito ang malaking hukbo gamit ang kanyang dila. Maraming bagay si Hitler, pero isa siyang napakahusay na tagapagsalita at tunay niyang nahikayat ang buong kalalakihan ng bansa na lumaban para sa kanya, ayon din kay Nostradamus. Ang lalaking ito ay isisilang sa kanlurang Europa at ayon sa kanya, kakalat ang kasikatan niya sa silangan. Kung magtanong ka sa Russia o silangan ng Germany kung kilala nila si Hitler, mabilis ang sagot, oo, sikat siya roon, pero kilala bilang kilabot, hindi dahil sa katanyagan. Huwag tayong magpako sa salita. Nakita rin ni Nostradamus ang mababangis na hayop na gutom na tatawid sa ilog na maaaring tumukoy sa eroplano, tangke o barko. Maaaring nakita ni Nostradamus ang labanan sa silangang bahagi dahil isinulat niya na ang malaking bahagi ng labanan ay laban sa Ester. Ngayon, parang tunog Hitler iyon. Hindi natin masisisi ang manghuhula sa baybay niya. Sa unang bahagi ng ika-20 siglo, may isa pang malaking pangyayaring pumatay ng marami. Walang sandata o baliw na idealista, kalikasan lang ang gumawa ng lahat ayon kay Nostradamus. Matapos ang digmaan, sumunod ang mabagsik na salot na walang lunas, nag-iwan ng mga bangkay at iniwang walang tao ang mga lungsod, habang tahimik na lumalaganap ang kamatayan. Maaaring ito ay Spanish flu, tinatayang 50 hanggang 100 milyong namatay sa mundo, pero walang tiyak na bilang. Malamang, mas marami pang namatay sa salot na ito kaysa sa 9 hanggang 11 milyong sundalo at 6 hanggang 13 milyong sibilyan noong unang digmaang pandaigdig. Walang lunas at maraming bangkay na walang sintomas. Baka ang ibig niyang sabihin ay ang pagiging invisible ng airborne virus. Tama rin si Nostradamus tungkol sa mga iniwang abandonadong lungsod. Nag-ulat ang mga balita mula sa US tungkol sa mga lungsod na naka-quarantine kung saan walang laman ang mga kalsada. Ang Saskatoon, Canada ay inilarawan bilang isang lungsod ng mga patay, isang ghost town. Habang lahat ay nasa bahay, ang di nakikitang kamatayan ay maaaring tumukoy sa mga taong may sakit o nakamask pero walang sintomas. Isa pang mahalagang pangyayari noong unang bahagi ng ika-20 siglo ay ang pagbomba ng Amerika sa 2 lungsod sa Hapon. Nakita kaya ito ni Nostradamus sa kanyang mga pangitain? Sa isa sa kanyang kwatrin, tila tinutukoy ang pagkawasak ng Hiroshima at Nagasaki. Malapit sa tarangkahan at sa loob ng 2 lungsod, may 2 salot na hindi pa nakita. Tagutom sa gitna ng salot, ang mga taong pinalayas ng bakal ay umiiyak sa dakilang Diyos para sa kaligtasan. 2 lungsod ang pinahirapan na di pa nakita noon. Malinaw na ang tagutom at salot ay posibleng radiation poisoning na una nang itinanggi ng US. Ang bakal ay maaaring tumukoy sa B-29 bomber na naghulog ng bomba. Sa kaligtasan, humingi ng tulong ang mga tao pero mabagal tumugon ang pamahalaan. Narito ang araw na wala ang inosensya ng maraming Amerikano matapos ang matatag na dekada 50 nang pinaslang si Pangulong John F. Kennedy. Isinulat ni Nostradamus, matatapos ang sinaunang gawain mula sa itaas, ang kasamaan ay babagsak sa dakilang tao. Isang inosenteng namatay ang mapaparatangan habang ang tunay na may sala ay magtatago pa rin. Matagal nang nangyayari ang pagpaslang sa mga pinunong pampulitika mula sa mataas at masama.
Sa totoo lang, maaaring tumukoy ito sa mga hindi nakikitang kamay na pinaniniwalaan ng maraming Amerikano na nag-ayos ng pagpaslang. Pero ang pinakakapansin-pansin sa hula na ito ay ang inosenteng namatay. Si Lee Harvey Oswald na inakusahan at pinatay matapos maaresto ay sinasabing inosente. Kung tama ang mga nagdududa na natiling hindi kinasuhan ang tunay na salarin. Ngayon, nasa makabagong panahon na tayo. Araw na bumangga ang dalawang eroplano sa kambal na tore habang nanonood ang mundo sa pagkabigla. Maaaring nakita ni Nostradamus ito sa mga bituin ng isulat niya, ang langit ay magliliyab sa 45 degrees. Lalapit ang apoy sa dakilang bagong lungsod at wawasakin ang lungsod. Malamig at malupit ang puso. Walang awa sa pagdanak ng dugo. Malinaw ang apoy sa bagong lungsod. Kumpara sa ibang malalaking lungsod, sanggol pa rin ang New York. Malapit din ito sa 45th parallel, mga 300 milya ang layo. Pero mapapatawad pa rin natin si Nostradamus sa pagkakamaling iyon. Hindi ito tuluyang nawasak o malapit man. Pero tama si Nostradamus tungkol sa malamig at malupit na puso, dugo, at kawalan ng awa. Maaaring nakita rin niya ang ikatlong digmaang pandaigdig. Isa sa kanyang quatrain ay tungkol sa labanan sa dagat. Sabi niya, mamumutla sa takot ang pulang kalaban na magdudulot ng pangamba sa dakilang karagatan. Tinutukoy ng pulang kalaban ang China na nagdudulot ng pangamba sa dakilang karagatan dahil sa pagtatayo nila ng mga base sa South China Sea. Nabanggit din niya ang malaking kawan ng bubuyog sa labanan na posibleng tumukoy sa mga drone sa ikatlong digmaang pandaigdig. Ang susunod na digmaan ay tiyak na laban ng mga makina, hindi ng tao. Pero isa sa magaganda niyang linya, 3 apoy ang sumisibol sa silangan habang ang kanluran ay tahimik na nawawala ang liwanag. Mahilig pag-usapan ng kanluraning media ngayon ang bagong axis, China, Rusya at Iran. Matagal nang tinatalakay ng mga political scientists ang bagong multipolar na mundo kung saan hindi na lang US ang tanging superpower. Baka tama si Nostradamus sa sinabing mawawala ang liwanag ng kanluran, tila inakala niyang magugunaw na ang mundo. Sinulat niya sa isa pang quatrain na sa ika-7 buwan ng 1999, isang dakilang hari ng lagim ang babagsak mula sa langit. Maliban na lang kung ang tinutukoy niya ay ang ulan sa UK, walang dakilang lagim na bumagsak mula sa langit noong taong iyon. Hindi naman nagwakas ang mundo, pero baka tama siya na Mars ang mangunguna. Ibig sabihin walang tigil na digmaan, pero pag-aanin natin ang usapan. Totoo, maraming interpretasyon ang madidilim na hula ni Nostradamus. Hindi niya eksaktong nakita ang hinaharap, kundi dahil puno ng digmaan, taggutom, at sakuna ang kasaysayan ng tao. Ang mga propesiya niya ay pwedeng iangkop sa halos anumang pangyayari. Kahit naniniwala ka sa kanya, may magandang balita pa rin. Ang ika-26 niyang quatrain na posibleng tumukoy sa 2026 ay hindi lang tungkol sa pag-atake ng bubuyog sa gabi at pagsikat ng silangan habang nawawala ang liwanag ng kanluran. Sabi niya, babagsak ang anino, ngunit babangon ang tao ng liwanag at gagabay ang mga bituin sa mga tumitingin sa sarili. Inyong desisyon na yan ngayon. Tingnan ang mga pangyayaring magdudulot ng katapusan ng mundo o i-click na lang ang video.